Okay guys, as promised ni Macnex, nagagawa tayo ng video clips tungkol dito sa additional na kalaman ba sa trading journey niya, which is ako ay nagpa-promise sa inyo, gagawa tayo tungkol dito sa yung mga sa supply and demand na topic. Anong kaibahan nito sa support and resistance? Okay guys, sa mga subjects marunong sa economics, ito yung alam nila itong supply and demand theory, no? The law of supply and demand. Ibig sabihin, pag demand is pangangailangan, pag supply, di ba? Pag marami ang pangangailangan, ano mangyari? Magmahal ang presyo dahil kumunti ang supply. Pag marami namang supply, ang presyo ay magbabago, bababa dahil kunti lang ang nangangailangan, marami ang nagsusurplus ang supply. Okay? So anong gagawin? Dapat i-balance lahat. So ito ay nakakontribute dito sa trading principle o trading journey natin. Okay? So gagawa tayo ng vlog tungkol diyan sa supply and demand. Ang paghimay-himay nito, paunti-unti ko nang gagawa ng video clips, no? Bawat portion. Ito ay isang perspective lang, perspective na video clips, okay? So ito, sample, gagawa tayo. Ang presyo, sample, galing sa baba, no? Gagawa tayo ng isang linya. So sample, ito yung strong level of support. Meron kang support yan. Dito sa support, dito gawa na lang ito ng linya to. So let na lang X and Y. Okay? Ito yung support, di ba? Ito yung sample, ito yung calibration ng presyo. So ngayon, pag ganyan, ito, idea. Pag maraming supply, sample dito, ito yung supply guys. So ito yung part ng resistance, no? Yan. So pag iyan dyan, kulayan natin yung supply ng or strong level of resistance ng itong red dahil ibig sabihin maraming marka pa lang supply. So kailangan dito sample itong demand where is support, ito naman yung demand. Ito na yung demand portion, no? So sample, pag sobrang dami ng supply, ano mangyari? Ano mangyari sa sobrang supply? Maraming supply dahil konti lang yung demand. Okay? Maraming supply dahil konti lang ang demand. Ibig sabihin, maraming supply, konting demand. So anong gawin? Kailangan ni supply na ibaba niya yung presyo niya. Diba? Ibaba hanggang dumating dito sa punto na to. Pagdating dito, nagkaroon ng rejection of prices. Pag reject, nagkaroon na naman tawag nito. That's part of nagkaroon dito ng construction. So ito to siya? Ito yung construction dito sa strong level of support, diba? So paano siya naging mag-makes yung support? Di ba sinabi natin yung support resistance line, imaginary is yung malimit dyan na linya, imaginary na nag-change ang price. Now, most may mga, dito sa support, may mga buyers na ayaw na ibaba ang presyo, kaya pinigilan nila. So, itong demand and supply, itong demand nag-create dahil doon sa paghinto ng mga presyo, guess nyo? So, nagkaroon ng contraction. So, pag contract niya, anong mangyari? Either tutuloy pababa or aakyat. So, ayaw na mga support dito sa buyer na mga group of buyer na dapat iakyat ulit ang presyo. So, ibig sabihin, dahil sa dami ng supply, ibaba ang presyo. So, ang tanong dyan, kasi yung supply and demand theory law. Hanggang kailan ba, saan ba banda natin masabi na itong supply pagbaba sa presyo, ito na yung demand nakikita natin na strong level of demand na hindi na bababa ang presyo. So, anong level to? Itong naadaanan niya. Yan ang tanong kasi dito sa forex, dito tayo dito tayo medyo nagkamali ng technical analysis. Kaya nagkaroon ng technical analysis dahil yung pagbaba ng presyo ba, tama na ba ito yung level na sinabi mo ng strong level of support ay nag-accumulate yung demand. Diba? Sa dami ng supply, binababa niya. Tapos ayaw papayag yung mga buyer dito na ibaba pa ang presyo. Kaya sila sinalo nila
nagkaroon ng accumulation of nagparami ng demand. So ibig sabihin yung presyo binababa, sample itong presyo, cheese, 10 pesos, binababa, naibaba na sa sample. Size, ito na bang size? Ito na bang size? 6 pesos, galing sa 10 pesos. Ito na ba yung pinaka bargain price na dapat hanggang dyan para mahinto ang pagbaba ng presyo sa supply and demand theory? Mga nakaalam dyan. Is it the size is the final na pinaka-deep? Applicable dito sa stocks na masabi natin na hanggang doon na. So, yan ang himay-himayin na naman natin. So, itong supply and demand, di ba? Too much supply, ang presyo ibaba. Ngayon, pagbaba sa presyo, kung talagang strong level of support na to, aakyat ang presyo. So, kung aakyat man siya sakali, kung iyan na ba, magkaroon siya ng rejection. So, pagkaroon ng rejection, aakyat ulit si presyo. Ngayon, dito, itong banda, sample, mayroong kunting construction dito habang bumaba. Nag-contract siya kunti dito. Sample, ang kulay nito is sa gitna green, tapos red, tapos ganyan. Yan. So, napadaan siya dito, automatic, umakyat si presyo, nagkaroon ng rejection. Sample, nagkaroon ng rejection, bumaba ulit. So, ibig sabihin, nang say umakyat dito sa pag-akyat ng demand, di ba? Sa 6 pesos, ayaw nga niya. Kailangan maiakyat niya ulit. So kapag akyat niya, ito yung term, guys, itong imaginary line. Ibig sabihin, nag-respect siya dito. Kasi naging parang temporary, parang resistance, naging resistance siya. Ito, ang tawag dito, guys, ito yung term na tinatawag natin, imbalance of prices, no? So, imbalance of prices. Ano ba yung imbalance of prices? So, bawat isa nito, guys, ay himay-himayin natin sa mga short video clips natin. So, yung balance of prices, huminto siya. Ito yung bakit ka na nagtaka pag akyat, bakit hindi siya bumalik agad sa target mo? Nagkaroon pa, bigla siyang nagkaroon ng, instead na paakyat siya, nagkaroon to, anong term ito? Retracement, okay? Or pullback. So, ngayon, ang tanong dyan, ito ba ay pullback next lang or biglang nag-reverse itong supply na to? So, strong level of support, babasagin niya, dumiritso doon sa baba? Yan? Posible ba yan? Posible. Diba? Posible. Ibig sabihin, pagkatama niya dito, iyan ba'y nag-expect ka na dito sa level na to sa support mo, that's only part of retracement na ito'y aakyat naman, babasagin at tutuloy dito sa ibabaw? Or babasagin yung support mo or demand mo kasi ka-expect ka ito strong level of support or demand. Hindi pala. So, ibig sabihin, may pupuntahan pa siya. So, ang tanong dyan ngayon, ang tanong kasi dito ngayon, itong supply and demand, di ba sa usapan natin sa supply, yung sabi ko nga sa supply and demand theory, pag ito yung supply and demand, ito yung supply, ito yung demand, di ba? Ito yung demand. Ayun ang supply and demand theory. Sa gitna niyan, ano niyo? Ito yung that's fair value. So sa fair value, anong ibig sabihin niyan? Yung dalawa, hindi pwedeng may manghahari, di ba? Sa economics, mag-abot sila sa gitna para sila nagkaintindihan, di ba? Yung presyo, maraming supply, ano mangyari? Ibaba ang presyo kasi sobrang supply, ibaba niya. Kaya para bibilhin nitong mga buyers, di ba? Sellers yan eh. Nagbibinta para bibilhin hanggang magpag-abot sila sa gitna. Dito sa sila sa gitna magpag-abot. Pero dito sila dalawa magkaintindihan eh. Hindi man papayag din yung supply na hanggang doon na ibaba na lang niya. Kasi supply and demand theory nga. So sa fair value, doon sila dalawa mapag-abot. So habang binababa ang supply, ang ganyang presyo, which is sinalo naman ni demand, di ba? Bumaba siya. Nag-accumulate siya. Hanggang dumating sila, magpapabot sila sa gitna. Ano yung gitna niyan? That's fair value. Ano yung term sa fair value? Yun ang palagi nating sinasabi na tinatawag natin. That's part of fair value also consider as
equilibrium. Okay? So, ano yung equilibrium? Ano yung equilibrium? Equilibrium, that is the area, the level wherein na mahinga ang mga presyo, walang galawan. Ang trending kasi dito guys, dito pagbagsak at dito pag-akyat. Itong gitna, ito yung ibig sabihin magiging stationary. Hihinto ang galawan. So, pag hihinto ang galawan, hindi yan ang gusto natin sa merkado. Di ba? Nagkaroon ng consolidation. Pero iyan ay favorite. Ayaw yan ng mga traders, mga retailers. Ayaw yan. Gusto yan ng mga smart movers, yung mga big institution. Kasi doon sa fair value, doon sila accumulate ng presyo. Nagkaroon sila ng, doon sila nag-ipon ba, nag-imbak ng mga presyo, namimili ng yung mga buy and sell dyan, din nagpag-abot. So, ibig sabihin, anytime. Kaya doon sa construction, napansin nyo, pag matagal ang construction dyan, magkaroon ng breakout of prices. So, gets nyo? Kuha nyo na. Sapol nyo na, di ba? So, ibig sabihin, dito natin malalaman. Kaya sabi natin dito sa drawing natin, ito sa explanation, yung pagkakita mo ba sa demand na yan, galing sa supply, ay iyan na ba ang pinaka-strong level? Or that's nagpo-pull back? Or dumiretso pa pababa? Bakit? Kasi sa dito sa theory, supply of demand theory, malaman natin na too much supply, ano mangyari? Para magkaintindihan, ibaba ang presyo at saka demand, magpag-abot sila sa gitna, which is, anong tawag sa gitna? Fair value. Fair value is the equilibrium. Okay? What is equilibrium? Equilibrium is the 50% of that range. So dito, ma-apply mo to sa theory ng trading. Kaya lahat yung mga ginagawa-gawa natin dyan, dito natin kumpul-kumpulin at himay-himayin pa unti-unti. Sana itong explanation ko ngayon nakapagbigay sa inyo ng idea na base sa mga short video clips ko sa darating pang araw, magkaroon kayo ng interest. Yun pala. So, ang lahat ng mga sobrang supply, kailangan ibaba. Ang sobra namang demand ay kailangan parang magkukunin yan. Okay? Nagets nyo? Mapag-abot sila sa gitna, which is the fair value, wherein the fair value is the contraction of prices. Consolidation. So, every time magkaroon ka, ito'y applicable sa lahat na time frame, guys. Okay? Sa lahat na time frame, ito'y makikita mo sa mga senaryo nito. Kaya, sa darating pang mga araw, back next, mag-i-explain pa nito para maintindihan mo talaga ang principle ng trading. Sa buy and sell principle. Sa law of economics, that's part of the supply and demand. Okay? At dito natin mahimay-himay kung ano talaga ang benepisyo, ano ang malaking part ng supply and demand sa trading. Okay? So dito, ito applicable sa not only sa forex, stocks, lahat na instrument, basta when it comes to buy and sell. Dito natin malalaman. Kaya paano, diba? Too much supply, low ang demand, no? Maraming nangailangan, kunti naman ang supply. Iyan, kaya palagi sila naghatakan. Saan sila mapag-abot? Sa gitna. So, ano to siya dito sa teorya ng trading makakontribute. So, dito himay-himayin ni Macmex. Recap lang natin, ha? Recap natin. Nakita mo sample, dami kumpul-kumpul dito. Bumagsak ang presyo. Nagkaroon ng imbalance of prices, tapos diretso baba. Ngayon, huminto, tagal-tagal. So, strong level of support. Umuntog ang presyo. So, na-accumulate siya ng that's magiging demand siya. Pag nakaakyat yung isa, bumalik, tumuloy, that's considered as valid demand. Pero pag hindi, ano siya, parts of pullback. Okay, so diyan ito mahimay natin later, ano ang explanation, ano ang party nito sa trading natin. So, guys, subscribe the channel Macnex para tuloy-tuloy na to. Ito na talaga, ito na siya. Nasa nasa climax, kumbaga, pakuros na tayo eh. Nag-refrain na tayo eh. Diba? Tapos, pag-adlib ka, tapos lagyan po ng mga paigting na chorus bago ka mag-outro. Okay? So, dito sa Macnex channel, marami tayong pwedeng malaman, matuto na free na. At saka, direct to the point, yung mga bawat topic natin. Okay?
libre kayo, pwede kayo magtanong, pwede kayo din interact. Okay, thank you.